Philippine News Hub Updates. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell for more updates. Breaking news May 27. Secretary Carlito Galvez Jr., Chief Implementer NTF versus COVID-19, nagbigay ulat tungkol doon sa vaccine administration. Panoorin ang buong detalye. To our Secretary, Senator Bongo, fellow cabinet members, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa ngayon pong gabi ay magkakaroon po tayo ng presentation sa ating update on vaccine administration. Sir, kami lang tatlo, sir, mag-ipit, sir, sa Domenico, and sir, Nagrano, sir, present lang, sir. First slide, please. Next slide. Sir, maganda pong balita dahil kasi po noong mga nakaraang buwan, 40 days po tayo bago magkaroon ng ma-breach natin ng 1 million. Noong March at saka po noong April. Pero sa ngayon po, 20 days lang po, na-breach na po natin yung 2 million. So ngayon po, nakatala na po tayo ng 4.495 million na na-vaccinate po natin. Maganda po yung last week kasi na-break po natin ang record in terms of yung daily jobs. Na-breach na rin po natin yung 237,984 jobs a day. So, noong May 21 po, na-reach po natin po yun. And then, yung ating pong objective na magkaroon po tayo ng 1 million per week, na-breach din po natin yun ng May 17 to 23 noong last week. At nagkaroon po tayo ng 1,168,030 jobs per week. So, makita po natin na by June, pwede na po tayong mag-aspire na magkaroon po tayo ng 4 million to 5 million per month. Ang magandang balita rin po dito, yung ating healthcare workers ay more or less 90% na po ang ating nabakunahan. Meron po tayong tinatawag na vaccine hesitancy, lalo-lalo na po doon sa tinatawag nating barangay healthcare workers. So yun po talagang hikayatin po namin ng DILG at saka ating mga LGUs na talagang pagsumikapan pa na magkaroon po ng tinatawag na ma-increase ang kanilang confidence sa ating public uptake. At malaki po ang magiging kung talaga pong i-announce po natin, Mr. President, na yung mga senior citizens dapat po talaga magkaroon po talaga ng vaccine kasi sa ngayon lang po 11% pa lang po ang napapabaksin ng mga senior citizens. At nakita po natin ang karamihan po sa casualty po natin, more than 60% sa casualty po natin sa ating mga namamatay sa COVID, mga seniors po. So kami po, nagano po kami ni Secretary Duque na kasi po kayo po ang pinakikinggan ng ating mga na kayo po nakapagbakuna na po ng sa para maging protektado po tayo. At yun po, tinitingnan po namin na talagang dapat po mahikayat citizens at saka mga people with comorbidities na magkaroon po talaga ng lakas na magkaroon talaga ng bakuna. Kasi nagreklamo nga po si Senator Gatchalian na nakita niya sa Valenzuela, 29% lang po yung nag-uptake, ibig sabihin nag-volunteer na magpapakuna buong sa area po nila. Sa mga ibang LGU rin po, nakikita po natin, yun ang major challenge natin, na pagka doon po sa tinatawag nating group DNE, mataas po ang hesitancy. Yung A, B, and C group po ng population ay mataas po ang uptake, pero doon sa mga barangay at saka sa mga kaloob-looban na mga congested area, doon po tayo naghihirapan ng mga tinatawag natin na yung more or less 40% or 40% parang ayaw po magpabakuna. So yun po ang ginagawa po natin, kaya po nagkakaroon tayo ng tinatawag nating town hall meeting sa DOH at tumutulong po ang private sector para mapataas po yung uptake ng ating mga kababayan. Next slide please. Dahil po na mataas po ang rollout po natin last week, tumaas din po yung ating ranking sa global ranking. Tayo na po ay 36 out of 96 countries, 196 countries na last week ay 41st po tayo. So tayo po umangat ng 5 notches. And then sa buong Asia, from 16, naging 13 na po tayo. At sa ASEAN, nakahabol po yung ibang mga ASEAN members. Fourth po tayo ng May 18. Ngayon po, nag-second na po tayo.
At tuloy-tuloy po ang ating pag-ayuda sa pagtaas ng ating vaccination rollout kasi medyo maayos na po ang ating mga vaccination centers. At saka ang LGU po through the leadership of our Secretary Anyo ay talagang ganadong-ganado po na magkaroon po talaga ng herd immunity soon as possible time ang kanilang mga lugar. Next slide please. Ito po ang mga vaccine scheduled deliveries po sa second quarter. Nagkaroon po tayo ng tinatawag nating nagkaroon pa tayo ng slip or mayroong mga hindi dumating po na mga vaccine na expected po natin ng May. Especially po yung sa Sputnik, we are expecting 1.3 million at ang darating lang po is 300. And then yung Pfizer po na supposed to be darating ng May ay darating po sa atin ng June. Ang maganda rito, hindi po nawala yung vaccine na yon. Yan po ay na-move lang po ng June 7 to 11. And then ang AstraZeneca, most likely baka meron po rin tayong matatanggap both doon sa sa COVAX at saka po 1.3 million na AstraZeneca na galing po sa procurement ng ating private sector. Moderna po, more or less mga June 21 po darating. At ang Sinovac ay more or less mga June 6 darating ang 1 million. Pero meron po tayong inaasahan na 4.5 million doses for June with a total of 12,250,000 na doses for June. So ito po ang inano po namin na most likely kung sana po may awan Diyos na makuha po natin yung 12 million this coming June. Next slide po. Dumako po tayo sir sa global po natin. Nakikita po natin ng Malaysia and Thailand talagang tumataas din ang kaso. Pero nakita po natin ng Indonesia dahil mataas po ang level ng kanilang vaccination, nakita po natin na talagang bumababa po ng tuluyan ang Indonesia sa kanilang mga kaso. Nag-start po sila ng vaccination last February, nakita natin na sa kanilang maikting na response, nakita po natin na Indonesia na i-maintain nila na mababa po yan. And then, next slide please. Sir, maganda po mga balita na yung mga vaccine na nabili po natin ay talaga pong very epektibo sa mga variants ng India. At the same time, ang US po ay nagkaroon po ng tinatawag na report na yung kanilang vaccination program ay naging maigting at ngayon bumaba po ang kanilang mga cases. Next slide please. Ipakikita po natin yung report na talagang yung mga rollout leaders ng real-world example of how vaccines can work. Yung sinasabi nga po natin na dati pa na talagang ang ating solusyon dito ay vaccine. Nakikita po natin talaga na sa UK, noong nagkaroon po sila ng 50 million na vaccination, nakita natin pababa po talaga ang kanilang mga kaso. Nakita po sila natin, nagsimula po sila na napakataas po ng kaso. At ang US, ganoon din po, nung na-reach nila yung more or less 30% ng kanilang nag-reduce na po ang transmission nila. At ang pinakamagandang kaso po talaga ay yung Israel, nang umangat po sila ng more than 50%, talagang nakita natin talagang napakababa po, nag-dive po ang kanilang mga kaso. Sinabi po nila sa akin nung nagkaroon po kami ng meeting ng mga officials health officials ng Israel na nung dati umaabot sila sa 8,000 to 10,000 ang nasa ospital. Ngayon po ang kaso po nila 47 na lang po. So nakita po natin na talaga yung sinasabi nga natin na the vaccine works. Next slide please. So ito po ang nakikita natin na 3 key imperatives to end the global pandemic. Nakita po natin talaga na even though we are doing the aggressive vaccination, we need to further strengthen the surveillance and sustain the mitigation. So yung ating PDI-TR strategy at saka yung tinatawag na continuous testing at continuing genomic surveillance of variants and sustain public health measure, kailangan po natin ma-maintain po yun. Ganun po ang ginagawa ng ibang countries na kanilang ginagawa na though they are aggressively vaccinating, mini-maintain pa rin po nila yung tinatawag po nila na phased opening. So sa aggressive vaccination po natin talaga, makikita po natin na ang pinakamalaki problema po ng global problem is yung demand generation. Nakita po natin sa US noon dati, nag-average po sila ng 5 million a day. Ngayon po, bumaba po ng more or less 1 million na lang po at go to even 800,000.
Meaning talagang bumababa po pagka po nagkaroon po ng saturation point na 50% of their population ay talagang bumababa po yung demand. At nakita po natin na sa atin pagka nakuha rin natin yung ganung mga 60% o 50%, may possibility po talaga na bababa po yung demand. So yung ating objective na magkaroon po ng herd immunity by having yung 70% or even 80% of our population ay magiging malaking challenge po, Mr. President. Kaya po kailangan po talaga natin na hikayatin po natin ang ating mga kababayan na magkaroon po talaga ng tinatawag natin na masigasig na magkaroon ng bakunahan po sa buong bansa. At sa ngayon po, tinitingnan po natin yung we are adapting the vaccine innovations. Ang ating mga manufacturers, meron na silang ginagawang mga boosters. And then yung ibang countries, bumababa na po sila sa 12 years na vaccination. Kasi ano po na sinasabi nga po nila, na yung 17 and below, more or less 29 o 30% ng population ay pwede pa rin gumalaw. And we cannot fully contain and eliminate the disease if we have a sizable amount of population that have not been vaccinated. So many countries right now, those countries who are on the lead of the vaccination, they are now dipping to the pediatric vaccination. And then also some countries na nagkaroon po ng tinatawag na problema po sa supply, ay nagkaroon po sila ng tinatawag na mix and match. I believe meron po kami nabasa sa Spain na ang AstraZeneca, ang first dose, ang second dose niya po is Pfizer. And they found out na sa limited po nila ay mas mataas po ang efficacy. So yun po ang presentation ko lang po ngayon, Mr. President, at tuloy-tuloy po ang pagbabakuna po natin at kami po humihingi po talaga ng tulong sa SILG para at least ma-impose po natin yung maximum vaccination sa mga areas po natin. Thank you. Philippine News Hub Updates. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell for more updates.